Madalas ito talaga yung problema kapag baguhan ka pa lang sa paggamit ng waybill printer. Mangangapa ka nga kasi hindi mo alam kung hanggang saan ba dapat yung sticker. Kaya kapag nagkamali ka, ganito yung mangyayari. At mambubudol nga na naman tayo for today's video. Meron tayong dumating na parcel. At matagal ko na nga itong pinapangarap na magkaroon nito. Pinapangarap talaga. Dahil nga kasi baguhan lang tayo sa online selling, kaya hindi pa ako nakakabili nito. Iniipon ko muna yung pambili syempre. Magti 3 months na nga kasi tayo sa live selling, kaya deserve ko naman siguro to. Sa 3 buwan ko kasing pagla-live selling, hassle din yung pagpiprint ng waybill. Kasi kailangan pang buksan yung PC para ayusin nga yung waybill, tapos ipiprint sa normal na printer. And then ipiprint naman siya sa normal na bond paper, tapos gugupitin ko pa yun ng A6 at ididikit naman ng scotch tape sa parcel. Ganun siya. Anyway, ayan nga pala yung mga kasama niya sa box. Hindi ko na nga na isa-isa sa inyo. Anday ko kasing kwento. At syempre, wag nating kakalimutan ang pinakahuli at pinaka-importante ang ating unit. Ang ZJ9200 thermal printer. Tada! Sa wakas, nagkaroon din nga ng ganito kagandang thermal printer. Syempre, basahin muna natin ang instruction. Nasa manual nga din pala yung QR code. I-scan mo na nga lang yan para ma-download yung app na kailangan para sa thermal printer. May options for iOS and Android. At sa mga oras na nga na to, ito na naman po tayo sa panghuhula. Nag-experiment nga ako kung paano i-assemble tong holder na to. Dito nga makikita nyo kung gaano ko kalutang. O diba, halatang mali yung ginagawa mo, babe. Ilang segundo nga lang, na-realize ko din na mali pala yung pagkakalagay ko. Baliktad pala. Kaya ngayon, ang hirap tuloy tanggalin. Ingat-ingat lang kasi sayang naman kung masisira natin, diba? Kaya dapat tamang-tama lang yung pagkaka-assemble nyo. Ito na nga, tinama ko na yung pagkakamali ko. Ito na nga ang final look. Yung sa gitna nga pala, lagay ng roll sticker. Para matry nga natin, dinownload ko na muna yung print label app sa aking Android phone. At isinet up ko na nga rin itong ating unit. Pagka-open ko nga merong nakalagay sa loob. Bali, tinetesting muna pala nila yan bago nila ipadala sa buyer. At least, sure ka talagang maayos yung ipapadala sa'yo. Sobrang hassle nga naman kasi kung defective yung unit na mapapadala nila. Inopen ko na nga dito yung waybill sticker and then i-connect na nga natin tong print label app sa ating thermal printer gamit ang Bluetooth. Ito nga pala yung lalabas, Bluetooth printer, and then meron siyang pin na 1234 or 000. Once connected na nga, click mo lang yung PDF print, and then ito yung lalabas. I-on mo lang yung access nung print label app. Then, syempre, i-select mo na yung PDF na ipiprint mo. Sa video nga na to, nakalimutan ko nga i-save muna yung PDF na ipiprint ko. Pakita ko na nga rin sa inyo to. Bali, kung sa Shopee nga pala, pupunta ka lang sa My Shop, and then yung mga to ship mo. Arrange pick up lang, and then print waybill. Antayin mo nga lang yan mag-generate, and then i-save mo na yung PDF. Gusto ko talaga sana rekta print na para hindi na isi-save yung PDF, pero hindi ko pa kasi alam kung paano. Baka may nakakaalam dyan, turo nyo naman. Going back, dito na nga lang tayo sa alam ko. Click mo nga lang yung PDF print and then select mo kung anong waybill yung ipiprint mo. Tama naman na yung nakaset dyan, pero recheck mo rin palagi yan syempre. Then, iprint mo na. Nag-error. Mali po pala yung pagkakalagay ko ng ating sticker. Kapag ganyan nakapos po yung pagkakalagay, nag-error talaga siya. Kapag sumobra naman, ganito yung kalalabasan, merong isang sticker na mauuna na hindi mapiprintan. Kaya dapat ganito lang siya. Saktong-sakto lang po yung pagkakalagay ng sticker. Naka-off pala yung unit bago ko ilagay yung sticker. And then, i-testing na natin. Ayun, dali na. Yun lang naman guys. Sana may natutunan kayo at i-check out mo na kung gusto mong bumili neto.